Mahirap yung pinagdadaanan na yun. Yung nga chapter rin, ang hirap eh. Class kayo. Kumusta na kayo? Ilan? So yung ating talk daw ngayon, ano yung talk natin? Transformation in Christ. Sabi dyan, do not conform yourselves to this age, but be transformed by the renewal of your mind, that you may discern what is the will of God, what is good, and pleasing, and perfect. Ask ko lang po, ano ba po ibig sabihin ng transformation? Again, pagbabago. Pagbabago. Eh, yung transfiguration, di ba pagbabago rin yun? Diba? Yung transfiguration kasi pagbabago ng anyo. Pero, yung transformation, pagbabago ng pagkatao, ng ugali. Okay. Dali lang. Okay, so bago natin umpisahin ito, hayaan nyo munang pakilala ko sa inyo. Ang tunay ko kasing pangalan is Mario Perpetuo Lusterio Pimentel. Haba, no? Ang haba. Sabi nga, marami nga nagkakamali, sabi nila, Mario Perfecto. Hindi ako perfecto. Perpeto. Hindi ako perfecto, pero perpetual naman ako. Kasi perfecto. Pero mas kilala nila ako sa pangalang Boy. Ito po ang aking pamilya. Yung nandun po sa dulo, yun yung aking panganay na anak, na si Stella. No? Yung sumunod, yun po yung aking punsong anak, na si Sarah, na member nga ng SFC. No? Si Stella, dati siyang YFC, no? Kaya lang masyadong naging busy, pero dito siya nagsiserve sa simbahan, nasa Children's Committee. No? Siya yung in charge doon sa mga yung may ano dito, yung mga bata na sumasayaw during may Our Father, no? Yung cultural committee yan, sa cultural committee. Tapos sila rin yung nag-head dati doon sa, kung napapanood ninyo yung sinakulo sa kalye, yung mga bata, yung Way of the Cross yan, sila yung namamahala noon. So yung nasa gitna po, yung nag-iisa kong asawa, si Shoni, no? Tapos, siyempre, yung matabi niya, yung pinaka-pogi, dahil nag-iisa lang naman yung lalaki. Ito po nandito, yun yung aking apo. No? Hindi po ako nahihiya na yung aking anak na panganay ay naging single mom. No? Nabuntis mo siya 16 years old pa lang. No? Nanay, galit nun eh. Pero yung tatay, kampante na. Kasi ayoko magalit eh. Wala ka namang magagawa eh. Di ba? Ang magagawa mo lang is tanggapin mo. Kaya pinangako naman sa amin mga anak na panganay, don't worry dad, makakatapos naman ako ng pag-aaral, makakapagtrabaho, at maaalaga ako. Trabaho po ng aking panganay na anak, siya ang Customer Relations Manager sa PEC, isang Australian firm. No? Hindi siya BPO, hindi siya BPO na company. No? Kasi yung Australian firm niyan, that is a #1 furniture shop sa Australia. So isa yung kinuwang manager sa customer service. Yung pangalawa ko, itong si Sarah, graduate po siya sa Far Eastern University ng internal auditing. Nagtatrabaho din siya sa company kung saan nagtatrabaho. Yung panganay ko, magkaiba nga lang sila ng department. Siya na po yung manager ng finance. Yung nasa gitna,
yung asawa ko, siya po yung money daw. Kasi ako yung manager. Yung aking apo, currently grade 12 na siya. Ngayong pagpasok ng taon, consistent honor student po, Makati Science High School. So yan po yung aking family. Okay, our transformation. Paano ba tayo kailangan magbago? Pero bago natin umpisahan ito, hayaan niyo munang pumunta tayo rito. The story of the blind man. So manunood muna tayo ng isang film clip about the story of the blind man. Okay? Meron ba? Wala. Dali lang. Okay na. Ayun. Radio Bluetooth line in mode. Filipino. Ito si Brother Bob. Interesting natin ito, di ba? Alright. Okay na. Minsan marami talaga yung technical. Master, who did sin? This man or his parents said he was born blind. Neither had this man sinned nor his parents, but that the works of God should be made manifest in him. I must work the works of him that sent to me while it is day. The night cometh when no man can work. As long as I am in the world, I am the light of the world. Go. Wash in the pool of Siloam.
Is this not he that sat and begged? This is he. No, he is like him. I am he. How were thine eyes opened? A man is called Jesus, made clay and anointed mine eyes, and said unto me, Go to the pool of Siloam and wash. And I went and washed, and I received sight. Where is he? I know not. How did you receive your sight? He put clay upon mine eyes, and I washed. Do see. This man is not of God, because he keepeth not the Sabbath day. How can a man that is a sinner do such miracles? What seest thou of him? That he had opened thine eyes. He is a prophet. Go bring his evidence. Is this your son, who thou sayest was born blind? How then doth he now see? We know that this is our son, and that he was born blind. But by what means he now seeth? We know not. Or who hath opened his eyes? We know not. He is of age. Ask him. He shall speak for himself. Give God the praise. We know that this man Jesus is a sinner. Whether he be a sinner or no, I know not. One thing I know, that whereas I was blind, now I see. What did he to thee? How opened he thine eyes? I have told you already, and you did not hear. Wherefore would you hear it again? Will you also be his disciples? Thou art his disciple. We are Moses' disciples. We know that God spake unto Moses, as for this fellow, we know not from whence he is. Why, herein is a marvelous thing, that you know not from whence he is. And yet he hath opened mine eyes. Now we know that God heareth not sinners. But if any man be a worshipper of God, and doeth his will, him he heareth. Since the world began, was it not heard that any man opened the eyes of one that was born blind? If this man were not of God, he could do nothing. Thou wast altogether born in sin, and dost thou teach us? Dost thou believe on the Son of God? Who is he, Lord, that I might believe on him? Thou hast both seen him, and it is he that talketh with thee. Lord, I believe. For judgment I am come into this world that they which see not might see, and that they which see might be made blind. Are we blind also? If ye were blind, ye should have no sin. But now ye say, we see. Therefore your sin remaineth. Ganda ng palabas, no? Jesus opened the eyes of the blind man. The blind man did not heal in an instant, but through a process. Kitang-kita naman sa palabas. Hindi naman, pwede naman kasi sabihin ni Jesus sa kanya, you are now healed. Diba? Open your eyes and you can see. Pero hindi yun ginawa ni Jesus. Anong ginawa sa kanya ni Jesus? Merong prosesong ginawa. Lumura sa lupa, gumawa ng mud paste at pinahid sa mata. At tapos sinabi sa kanya, go to the pool of Siloam at linisin mo yung sarili mo.
Kaya nung pumunta siya sa Pool of Siloam, bumukas ngayon yung mata niya. So Jesus opened the eyes. So when people asked the blind man who cured him, he responded by saying that he was cured by the man called Jesus. Hindi naman niya kilala si Jesus, pero naririnig lang niya yung pangalan. He was cured by the man called Jesus. Then the transformation has come. Then when the blind man was asked for the second time, who cured him? He responded that the man was a prophet. Sinabi niya, sigurado propeta itong taong to kasi kung sinner siya, hindi naman siya makakagawa ng ganitong klaseng milagro. It is only God or a prophet that can do miracles like this. Kaya tinawag niya na isang propeta raw si Jesus. The transformation has come to its fullest towards the end of the story. The blind man becomes a believer in his final statement, Lord, I believe. Doon lang niya nakita kung sino si Jesus. Kasi hindi niya kilala. No? Doon niya nakita at sinabi niya, Lord, I believe. So ready na ba kayo? Are you now ready to proclaim Jesus as my Lord? Yes. Ang hina? Yes. Okay. So continuing our transformation, kasi yung pinakatok natin is transformation in Christ. No? Kailangan you must grow in holiness. No? Sabi nga dun sa 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16. But just as he who called you is holy, so be holy in all you do, for it is written, be holy because I am holy. Kailangan daw, tama yung sinabi ng mga speaker, no? Isang kending na lang kasi ito na nga yung huling kending yung last talk, no? Transformation of Christ. Yung last talk, yung works, working in the Holy Spirit. Ano yung talk number 7? Walking. Growing in the Spirit. Okay. Yung parang gulong. Di ba? Nakita niyo? Actually, dapat may activity kayo nun. Paludrowing dapat kayo nun. So yung gulong na yun, tapos ano yung nasa gitna? Yung hub. No? Siya si Lord. No? Pero nandun yung mga rayos, yung tinatawag nilang spokes, di ba? Yun ang magpapatibay kasi ito, isa sa mga spokes natin dito, yung pagiging holy. No? Paano ba maging holy? Kailangan, ang unang gagawin, sundin natin ang commandment ni Lord. No? Palagi tayong maging obedient sa 10 Commandments. Actually, masyadong marami ngayong 10 Commandments, pero yung 10 Commandments, di ba, ginawa na lamang yung dalawang importante commandment. Ano yung una? Love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your strength. And then, love your neighbor as yourself. Actually, yung 10 commandments na yun, kung isasama na yung talaga, doon lamang yung sa dalawang commandment na yan. So, God called you to live a life of holiness. Being obedient to God by following the commandments that God has taught us, isang part yan para maging holy. No, kasi lahat naman tayo gusto natin pumunta ng langit. Sino bang ayaw pumunta sa langit? Oo.
Gusto niyo ba pumunta ng langit? Yes. Gusto mo pumunta tayo ngayon? Ayaw pa. Ayaw pa. Kauna na ako, pwede rin. At least wala na akong problema. Diba? So next, to become holy, growth in discipleship. Sabi nga sa Matthew chapter 16 verse 24, to be disciples of Jesus, we have to carry our own cross. Kaya niyo ba yun? Yung kunyari, let's say, yung asawa ko, sabi nga ng misis ko, yung misis ko sinasabi niya, yung cross daw niya, ako eh. Ako yung cross ng misis ko. Pero 36 years na kami kasal. So nakayanan niyang buhatin yung cross niya, which is ako. That is the only way to become holy. Sabi nga, ibigin mo lang muna yung kapwa mo bago yung sarili mo. In that way, sacrifice yourself for others. That's the best way to do it. Sacrifice yourself for others. Next thing, para daw maging holy, is greater commitment to service. Maraming uri ng service. Service sa simbahan, no? Yung pagiging lector, pagiging greeters, pagiging lay minister, no? Commentator, yan ang mga service sa simbahan. Pagiging member ng choir, no? Service sa community. Ano yung service sa community? Pagiging kagawad, pagiging barangay captain, no? O kaya member ka ng lupon taga-pamayapa. No? That is also a service. No? Service to the world. Service in society. Service sa community. Maraming uri ng service. Kaya lang, pag ikaw lang ay nagsisilbi, kailangan maging totoo ka. No? Dapat palaging, kung ano yung will ni Lord, yun lamang ang gagawin mo. Kasi ang inahabol mo yung holiness, yung pagiging banal. No? Si Lord gusto niya, God wants us to raise up families in the Holy Spirit, renewing the face of the earth. Families in the Holy Spirit, renewing the face of the earth. Yan po ang vision ng CFC. Isipin ninyo, kung ang bawat pamilya ay mababago, meron pa bang masama sa mundo? Kaya yung pagbabago magsisimula sa bawat pamilya. Kaya tayo nandito ngayon. Pumunta tayo para makinig ng talk sa ating Christian Life Program. Isang talk na lang. Ito na lang ito. Last na. Gagraduate na sila sa August 3. Transformation. Ano ba yung ginagawa ng transformation? Through the couples for Christ. Katulad yung ginawa kanina ni Lord doon sa blind man on process. Kaya, ganun din yung ginawa sa atin. Tayo yung blind man. Kasi nung wala pa kayo, hindi pa kayo naiimbitahan para umattend ng CLP, wala naman kayong alam regarding kay Jesus. Okay, kilala niyo siya. No? Kilala niyo lang siya na gano'n, pero hindi niyo siya kilala ng lubusan. Kaya nga, yung mga tao na nandito, in-invite kayo, itong mga service team natin, no? In-invite kayo para makinig ng Christian Life Program. At ano nangyari sa talk number 1? Nakilala agad natin na mahal pala tayo ng Diyos. Di ba? Mahal pala tayo ng Ama. Imagine, God sent His only begotten Son para i-save lang tayo.
At kaya nga doon sa talk number 2, who is Jesus Christ, nakilala tuloy natin kung sino si Jesus. Siyempre, pag nakilala na natin si Jesus, kailangan mabago na tayo. So, kasi naging Kristiyano na tayo eh. Dahil nakilala na natin si Kristo, naging Christian na tayo. So, nandun na ngayon yung tinatawag natin na repentance and faith. So, kailangan magsisi na tayo sa ating mga kasalanan. At kailangan maging mabuti na yung ating pananampalataya sa Kanya, maging strong na. Kasi Kristiyano na tayo. Kaya nga dumating yung repentance and faith na yan. Tapos tinuro din sa atin yung Christian ideal na kung tawagin na love God and your neighbor. Kaya tinuro sa atin kung gaano natin dapat mamahalin ang Panginoon. Love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. So, ganyan yung ginagawa transformation sa CFC. We will continue to grow in personal holiness through our regular prayer time and scripture reading. Regular prayer time, pwede tayong magkaroon ng personal prayer. Personal prayer time. Alam nyo dati hindi rin ako marunong magdasal eh. Pero nung napasama kami sa Couples for Christ, doon lumawak yung aming pananampalataya, yung pagdarasal. Kailangan talaga yung pagdarasal. No? So yan, personal prayer time lang yan. Dapat, meron din kayong couple prayer time. Kasi mag-asawa kayo. Mas maganda rin yung nagdarasal kayong dalawa. Mas strong daw yun. Mas pakikinggan ka ni Lord. Dahil nga, tayo ay pamilya, so dapat meron din tayong family prayer time. So this time, kailangan talaga isama natin yung mga anak natin para magkaroon ng prayer time. Kailan nagagawa niyo ba yun? Kahit minsan. No? Usually kami mag-asawa, nagagawa lang yun kapag sabay-sabay kami kumakain. No? Pero, may instances talaga na pag nagyaya kami, rosary tayo, rosary kami buong family. Tapos pinaglilid ko yung aking apo. Importante kasi yung prayer ng family. Scripture reading. Sino ba yung mga Bible? Siguro yung Bible nakatago. O baka naman inaalikabok ngayon. Buksan nyo naman kahit konti. So, masarap magbasa ng Bible. When you start reading the Bible from the beginning, magugulat na lamang kayo, malapit nyo nang matapos. Kasi hindi nyo titigilan pag binasa ninyo. Isa siyang kwento na napakaganda. Let us all practice reading the Bible. Tapos, reflection and study. Kasi through the Bible, pwede kang mag-reflect doon sa mga mababasa mo. Ano ba yung tumamang verse sa'yo? So, reflect on it. Siguro may ibig sabihin sa Lord para sa akin. Dito sa nabasa nito. Try to reflect on it. Then, read mga magazines about Christianity. No? Kasi that is one way of studying as well. And then, through our faithfulness to the covenant of Couples for Christ and through the CFC Formation Program. Ito po yung aming covenant. Pag-graduate niyo, magkakaroon kayo ng ganyan. Yung covenant ko, hindi ko na mapakita sa inyo kasi isang page na lang. 1996 pa kami graduate. Isang page na lang, kaya ako'y kukuha na naman ng panibagong para at least meron akong palaging
covenant card. Kasi bawat CFC member dapat talaga may nilang covenant card. No? Basahin natin yung covenant. Kasi ang pinasa lang sa inyo ni Brother Jay Lakian last week, no, is yung title lang. No? Ito actually yung nilalaman ng covenant card. Ang pinasa niya sa inyo ito, I shall live as a follower of Christ. Pero ano ba yung nakalagay ito sa number 1 sa covenant card na yan? So, I shall live as a follower of Christ. So, meaning to say, we need to pray every day for at least 15 minutes. Diba, nabanggit dyan ni Brother Jay, kahit 15 minutes. Pero umpisahan nyo raw ng ilan? 2 minutes lang. Diba, magugulat na lang kayo, nakakapagdasal na pala kayo, umabot na kayo ng 30 minutes sa pagdadasal. Practice lang po yan. Ako man, hindi rin ako marunong magdasal, pero ang pagdadasal ko lang nung ang ginagawa ko lang nun, para lang siya kinakausap ko. Pasabihin ko lang sa kanya yung mga nangyari sa araw na ito. Magpapasalamat lang ako sa kanya sa mga blessings na binigay niya. Yun lang. Ganun lang ako magdasal. Kasi hindi lang ako ng tawad sa mga kasalanan. Siyempre, kailangan may confession pa rin kasi hindi naman po pwede yung hindi ka lang ng tawad eh. Bilang Catholic, we need to go to confession pa rin. And then, read scriptures every day for at least 15 minutes. Yan nga, sinasabi ko. Buksan niyo yung Bible, maski first 1 or 2 minutes lang, basahin niyo lang. Pag nagustuhan niyo, makikita niyo, di ba? Nakatapos natin isang chapter. Uy, nakakadalawang chapter na pala. Try to practice it every day. Then participate regularly in the worship. Bilang Katoliko, we all go to Mass. And we need to go to Mass every Sunday. Tama po? Diba? Kasi Katoliko tayo eh. No? Mass is the highest form of worship. Yan ha? Pag hindi lang po kayo nakapag-prayer time, at least you need to go to Mass. Kung hindi man kayo nakapunta sa misa, at least nag-prayer time kayo sa inyong bahay. Kasi Holy Mass is the highest form of worship. Kami dalawa ni Mrs., pag hindi kami nakapagsimba araw-araw, during the evening, kailangan namin mag-prayer time. Kailangan yun. Kasi kailangan ng katawan yun. Kailangan natin yun lahat. Avoid sin and wrongdoing. Hirap ano? Ito yung sinasabi nating pag-ahin. Lahat naman tayo makasalanan eh. Maski man ako, lalo na ako, nung hindi pa kami, wala pa kami sa CFC. No? Nag-one day millionaire ako eh. Di alam ng misis ko. Pero nalaman, sinabi ko rin naman sa kanya nung nasa CFC na. One day millionaire. Babae rito, babae doon. Inom dito, inom doon. Sugal dito, sugal doon. Sabi nga sa akin, bro, may ABS ka na pala. Alam babae, oo. Sabi mo pa. Pero nung nag-join kami ng CFC, nung malaman ko yung nakalagay sa covenant, ano ba? Sinayang pala yung buhay ko noon. Which is dapat hindi, di ba? Di sana yung nagastos ko na one day millionaire ako noon. Dapat pala kung inipon ko na lang yun at binigay ko na lang sa misis ko, di milyonaryo kami. Oh. Ngayon, milyonaryo pa rin kami ng utang. Sabi niya rin na lahat ng pagsisisi na sa bandang huli. But you will learn from it. You really need to learn from your mistakes. So yan yung number 1 ha. I shall live as a follower of Christ and put good order in my private life. So kailangan ayusin mo na yung sarili mo. Kasi nasa CFC na kaya. Number 2. I dedicate myself to the task of building a strong family for Christ. Ito yung gusto ng CFC. Kailangan i-work out ninyo yung family ninyo.
Narinig nyo naman siguro ito sa talk number 5. Yes, talk number 5, yung Christian family, how they build their family. Diba? Kasi, ang pamilya talaga ngayon inaatake talaga. Nung kami nag-join pa lang ng CFC, meron din akong anak na kasama katulad niya. Pero siguro ilang taon na ba si Stella nun? 5 years old but 6 mommy. 6 mga kasing edad niya, Dito kami nag-CLP, dyan sa simbahan. Yung anak ko, gala lang ng gala. Gagala lang siya. Kaya nakakatuwa nga dahil may nakita nga ako na may kasama kayong anak. Tama yan, okay lang yan. At least namugulat pati yung anak ninyo na dumalaki. So, seek regular weekly dialogues with my spouse, my children. Importante po ito. Regular dialogue, kailangan nag-uusap din kayong mag-asawa. Baka mamaya naman, pagdating na sa bahay, paano kayo mag-usap? Through text? With cellphone? Ani, baba ka na, luto na yung pagkain. Nasa cellphone lang yun. Oo, sige, baba na ako. Sagot naman yung isa, cellphone din. Dapat hindi gano'n. Dapat nag-uusap kayo, meron kayong time para mag-usap kayo dalawa. Then, you also must have time to talk with your children. Alam niyo, pinaka-best way para makausap yung buong pamilya during kainan. Kasi nandun kayo sa Rosario. Magkakakumustahan kayo, makukumusta yung mga anak mo, o kumusta yung pag-aaral mo, o kumusta yung trabaho mo, ani, o kumusta naman yung ginagawa mong pagluluto sa bahay, puro sulog. Diba? Masarap kasi pag nagkakaroon kayo ng dialogue with your family. Exercise my duties actively as a parent. So bilang mga parent, kailangan talaga i-exercise natin yung duty natin. Pangalagaan natin yung ating pamilya. Then pray with my family daily and celebrate the Lord's Day together. And invest generous amount of time for home and family. Kasi usually, yung iba hindi talaga makapag-invest ng maraming time kasi halos pareho yung dalawang mag-asawa nagtatrabaho, no? Yung lalaki nagtatrabaho ng umaga, pagdating naman yung sa gabi, nagtatrabaho naman yung babae, nasa call center. Dati ganun ako, ang trabaho kasi call boy. 20 years po ako sa barangay, bilang barangay secretary noon. Tapos, nung naging counselor na si Consehal Hilario, si Kapitan Hilario, lumipat na ako ng ibang company. Umalis na ako sa barangay. Nag-apply ako sa call center. Diyan sa may teleperformance. No? Siguro, nabighani doon sa boses ko, kaya tinanggap ako. No? Kaya, ang hirap. Pero talaga kailangan mo magtiis kasi ang trabaho kasi ng PPO, they start in the evening, at 9 in the evening. Ito yung tinatawag nga na graveyard. Graveyard yung time. Pero alam mo, sa tulong ni Lord, nagagawa niya ng way na maging maganda yung schedule namin dalawang mag-asawa. Pati yung service namin sa church. Hindi naging hadlang yung pagtatrabaho ko sa BPO. Kasi si Lord yung gumagawa ng way para sa ganon, makakapag-serve ka pa. Number 3, I will make available to the Lord for service. Yan. Ito po yung ginagawa ng ating service team. So kailangan, kasi pag ang CFC, katulad niyo mga bago pa lang, so magiging full-fledged member pa lang kayo after this. After nitong talk na to. Magiging full-fledged member na kayo ng CFC. So, by August 3, gagraduate na kayo. No? Kailangan, pag may CFC daw, ang gagawin ninyo, pag meron tayong CLP, the best thing that you can do, magdala kayo ng mag-asawa. Paatinin ninyo. Subukan naman. Imbitahin nyo para sila naman ang umaten ang susunod natin Christian Life Program. Service talaga yung ginawa ninyo.
Diba? That's the best service. Kasi mas maganda yung ganun. If you can bring your friend along with you para to attend the CLP, the Christian Life Program, nakagawa na agad kayo ng service bilang member ng CFC. Next, make time to serve in Couples for Christ whenever I am called to serve and follow directions of those who have responsibility for my service. Katulad nga yung sinabi ni Brother Ray kanina, hindi niya akalain na magtotok din siya rito. Katulad niya, naging team leader. Kasi before, katulad lang din namin kayo. Nakaupo, nakikinig, minsan tulog. Totoo naman, di ba? Pero, magugulat ka na lang, no? Dahil nagsiserve ka pala kay Lord, magugulat ka na lang, nandito ka na sa harapan, nagsasalita. No? Katulad ng ginagawa ko. Anong hirap? Ang hirap. Kailangan mo kapal yung mukha mo. Okay. So, pag daw kayo tinawag para mag-serve, always say yes. Do not say no. Kasi si Lord ang tumatawag na hindi naman kami. Next. Number 4, I will relate to love and loyalty to other families in Couples for Christ. Yan. Attend my small group meetings weekly and supports the good order of the meeting. Ito po yung sinasabi nung nakaraang speaker ng talk number 7 na regarding sa household. No? So yung grupo ninyo, yun ang magiging household ninyo. So magkakaroon kayo ng regular meeting time. So dapat, you need to attend. Pag nagpatawag ng meeting, yung inyong magiging household head. No? Dapat, you need to attend that meeting regularly. And then faithfully attend all other meetings, accept all other couples whom the Lord adds to our number. Katulad ngayon, pwede na rin kayo maging service team. Kasi mag-i-invite na kayo ng mga ibang mga gustong umattend ng ating Christian Life Program. And lastly, number 5, I shall study and seek to grow as a Christian person and in understanding and fulfillment of my marriage vocations. So meaning to say, ang CLC po, hindi lang naman puro ganito lang ang ginagawa na puro CLP. No? Meron din kaming mga assemblies. No? Meron din kaming prayer assemblies, meron din mga retreats. No? So pag sinabi sa atin, attend tayo ng mga retreat, attend po tayo kasi it is an added knowledge para sa atin. Kasi nasa process pa lamang tayo ng pag-aaral eh. Ano ba ang maganda para maging banal tayo? So we need to attend these seminars na sinasabi nga. Ito ba yung CFC formation programs? Meron kaming tinatawag na household. Yan po yung household namin. We meet twice a month. No? Yan po yung household ng upper. No? Tapos yung aming mga household din, meron din silang household na nag-meet din sila ng twice a month, ng mga unit heads. And then yung mga household heads, twice a month din. Tapos meron din kami isa pang formation. Ito yung mga, katulad nito, this is the unit leaders training. So yung aming mga unit leaders, suma-attend din ng mga training programs. And then, we also have this one, yung nasa gitna, ito yung evangelization rally. Wherein almost all the members kailangan umattend ng evangelization rally niya. Kasi, ang evangelization rally actually starts on the
second Saturday of the second month of the year. Tapos meron din tayong tinatawag na fellowship. Tulad ng mga boys na yan. Fellowship lang yan. At yung ating mga ladies. So ito yung mga formation, part ng mga formation programs ng CFC. Kaya nagkaroon ng fellowship yung mga yan kasi galing na yan sa household. So after household, meron pa rin fellowship. Hindi naman nawawala yung fellowship, hindi naman yung puro household na. Palagi may fellowship. Tsaka alam niyo yung pinakagusto ko sa household? Pagkain. Si brother nga ba sinabi? No? Masarap kasi, no? Kasi every meeting, kada may household meeting, palagi may kainan eh. May kainan. We will develop a greater commitment to evangelization. Evangelization is the global mission of Couples for Christ. Lahat po tayo, pag naging CFC, ay evangelize. We are called evangelists. So every CFC is an evangelist. Tatawagin ko na po ang ating, papakilala ko sa inyo, itong mga evangelist na ito. Uunahin ko na po muna ang tumatayong ama at ina ng ating Christian Life Program ito. Brother Ray, Sister Noreen Serafico. Sila po yung tumatayong ama at ina ninyo ng ating Christian life. Ang ating naman pong pangalawang ama at ina, bali assistant niya, si Brother Joseph at saka si Sister Kitty. Mga tatay niya yan. Tawag niyo sa kanya tatay. Ngayon, yung susunod na tatawagin ko, ang tawag niyo sa kanila lolo. Yung supervising unit si Brother Levy at si Sister John. Meron pa po tayong isa pang supervising unit, si Brother Jack, Sister Mel. Bata pa nila, di ba? Lolo talaga, lalo na sa harapan nyo ngayon. Kaputi na yung buhok eh, no? Tapos, tatawagin ko pa rin, ito mga kapatid nyo na ito. Kuya, ate. Yung ating isa sa mga servant couples, Brother Lito, Sister Virgie na ba kayo? Si Brother Lito at si Sister Virgie, si Brother Lito, nakita nyo siya naman yung in charge sa ating sound system. Meron pa po tayong tatlo kasi yung servant couple natin eh. Brother Larry, Sister Susan. Tsaka si Brother Jesper, tsaka si Sister Julio. Ito naman po yung ating mga service team talaga. Ito, naghihirap itong mga to eh. Brother Luther, Sister Weng. Sila yung sa ating music ministry. Si Brother Luther, tsaka si Sister Weng.
Sister Salen. May kita niyo, minsan mahugulan kayo pag pupunta kayo doon, pag nagkakaroon kayo ng grouping, sila yung mga nag-aayos sila Brother Toto. You? Ako? Pwede ba kayo siksikan doon? Diyan pala kayo. Brother Matt, Sister Bandy. Ano si Brother Matt? Sister Bandy, asan? Wala si Sister Bandy. Wala, bro. O yung partner lang nandito. Ibig sabihin nun yan, pag may absent daw sa inyo, kailangan yung partner, kailangan matay. Yeah. No? Kasi kailangan palagi walang absent eh, kahit pa paano may isang natin. Uy! Brother Gabby and Sister Johnson. Kasi kung kayo galing bago kasi sila. Siyempre, ito yung service team pa lang yan. Ha? Siyempre, hindi mawawala yung ating mga facilitator. Yung nagpa-facilitate sa inyo. Brother Toto, Sister Alice. Nakulo na siya, Christy. Brother Henes and Sister Cielo. Si Brother Jay, tsaka si Sister Erna. At syempre, pag meron daw kayong facilitator, meron din assistant sila. No? Assistant facilitator nila, si Brother Mundo, tsaka si Sister Cleope. Si Brother Sandy, tsaka si Sister Net. Hindi ba? Wala sila. At saka si Brother Josh, at saka si Sister Andrew. And kita nyo ha, yan ang buong service team na nagkakandak ng CLP ngayon. Picture, meron pa, kulang pa yan. Wait lang. Ang pinaka-importante po, habang kasi kami nagtutok, habang yung mga speaker nagtutok dito, habang kayo ay nandyan, ay yung aming mga prayer warriors. Ito po ang aming mga prayer warriors. Si Sister Gemma Ronquillo, si Sister Elsa Palmenico, Sister Ruth Ramos, ito ba sila? Pray pa. Okay na yan. Ayaw ko naging iman. Talaga nag-pray pa. Nag-pray pa. Pang-araw kasi biglang may dumating na demonyo, kaya kailangan nyo mag-pray. Si Sister Feli Baliton, Sister Sylvia Villarisco, tapos nandiyan pa si Sister Vivian Coyoca, Sister Lina de Medites, at saka si Brother Medes de Medites. Sister Ana Caballero. Sister Terry Lariosa. Sister Irene Sarasa.
So yan po ang ating mga prayer warriors. Karamihan dyan, may kita nyo ng dundan. Wala silang gagawin kundi magdasal. Yun lang po ang gagawin nila. Magdasal para maging maganda ang kalalabasan ng ating CLP. Pupunan nyo ba? Pupunan ba yan? Picture lang muna. Sige. Compress, picture muna. Sige. Teka, ito ang misis ko. Mami, dito ka rin daw. Hindi ka rin daw. Sige. Picture muna, sige. Alright. Daming photographer. Okay. Alright, sige. So kaya nakilala nyo na ang buong service team nag-aasikaso sa ating Christian Life program ngayon. Brothers and sisters, pinili kayo ng Panginoon. The Lord has chosen you. Alam ko naman, beforehand, hindi naman kayo nag-volunteer talaga rito para umattend ng ating Christian Life program. Alam ko na may nakarinig kayo, may nag-imbita, may nagyaya, pero wala talaga sa inyo na nag-volunteer para umattend ng Christian Life program. Maski man kami, hindi naman kami nag-volunteer. It was the Lord who is calling us because the Lord has chosen us to join the CFC. Malapit na po tayo magtapos. Mamaya po kasi wala na kayong grouping na gagawin, no? Kasi dire-diretso na to. Magkakaroon lang ng prayer over. Pero meron kaming pagagawang activity sa inyo pag kayo ay nasa bahay na. No? You need to create a family mission statement. Ito po yung gagawin ninyong activity pag nasa bahay na kayo. Alam ko, hilingin yata ni Brother Ray yung mga pictures nila. Pero alam ko may activity yata ang gagawin pa rin. As Brother Ray, yung family picture anong gagawin na? Sa ano na lang? August 3. Okay. So, ito ngayon yung magiging activity na gagawin niyo sa bahay. You need to create a family mission statement. You need to know who you are as a family, identify what are the important life principles you live by. Ito yung mga question para makagawa kayo ng family statement. Ano ba yung purpose ng pamilya ko? No? What is the purpose of our family? Ano bang uri ng pamilya ang gusto kong mangyari sa akin? No? So what kind of family do we want to be? At ano ba ang pinahalagahan ko sa aking pamilya? So, tatlong question pa lang yan para makabuo kayo ng family statement, mission statement. Then, what kind of parents do we desire to be? So, lahat naman tayo mga parents, di ba? So, what kind of parents do I desire ngayong CFC na ako?
then what kind of relationships do we desire to grow? Bilang CFC, ano bang klaseng relationship ang gagawin mo bilang kayong mag-asawa? Actually, hindi naman nawawala yung awayan. No? Hindi talaga naaaway, hindi nawawala yung pagtatalo. Pero pag CFC member ka, yung pagtatalo mabilis umupayo. Kasi hindi kayo magtitigil, hindi kayo pwedeng matulog hanggat hindi kayo nagkakasundo. Kami dalawa ni Shoni pag nag-aaway, dinadaan namin prayer time. Sinusumbong ko siya kay Lord. Sinusumbong din niya ako kay Lord. Nagsumbungan kami kay Lord. Pero hindi kami pwedeng matulog na hindi kami nagkakapatid. Dapat ma-practice na natin yung bilang mag-asawa. Lalo sa mga young couples. Pero bila lang mag-away young couples eh. Kasi marami pang o puro text ka lang. So what kind of relationships then, how do we value the most as a family? And what can we as a family contribute to our community and society? So ano ba ang kaya mong i-contribute sa community at saka sa society? Yung sa society, yung pagbabago ng sa ating sarili, nakakapag-contribute na kayo sa society. Kasi nga, di ba yung ating vision is we are families in the Holy Spirit renewing the face of the earth. So pag gifted na kayo ng Holy Spirit, for sure, mababago nyo na yung buong pamilya ninyo na isang part na kayo sa pagre-renew ng mukha ng mundo, ng pagbabago ng mundo. So that is the mission statement. Yan yung assignment ninyo, ha? Uy, in conclusion pala. Merong ipamimigay yung misis ko sa inyo. Ito yung binasa nung nakaraang talk number 7, yung statement of philosophy ng CFC. No? Actually, dapat meron kayong kopya. Kaya ako yung nagpa-print para sa kanila, para sa inyo. If the following embodies the beliefs and ideals of the Couples for Christ, we believe in marriage. Diba, binasa na ito ni Brother Jay, no? So, you will have a copy of your own. Yan yung philosophy, statement of philosophy ng CFC. Okay, conclusion na tayo. If Christ so wished, he could have restored the sight of the blind or the sight of the man born blind by merely saying the words, "Be healed," or "Open your eyes." However, Jesus has chosen to go through a process or a ceremony of making mud paste with spittle, rubbing it on the eyes of the blind man, and sending him to the pool of Siloam. Mamaya pa po tayo kakain kasi i-pray over pa natin sila. We are that blind man. So tayo yung mga bulag. Chosen and transformed by Jesus, He could have transformed us instantly, but He chose to open our eyes and transform us through the process of Christian life program. So dati tayo mga bulag, pero nung pumasok kayo sa Christian life program, unti-unti kayong nakakita at naintindihan at nakilala niyo si Kristo. The Lord has chosen you. He has chosen to open your eyes so that you will begin to see God's plan for you. His plan is to bring you to His heavenly kingdom. So
So let us all rejoice and be glad. Let us praise and thank the Lord for calling us, for opening our eyes, for starting the process of our transformation in Christ. This is our last talk. Transformation in Christ. But this is the beginning of your journey. Last talk po natin ng CLP, pero beginning ng inyong journey. Alam niyo, kami dalawa po ni Shoni, 36 years na kami sa Couples for Christ, and until now, we are still transformed. Then every day, we encounter different situations. So kailangan, every day, kailangan kang transform. So transformation today ends the talk, but it is only the beginning of our transformation. Ipe-pray over po namin kayo, so I would like to invite all the members to go around you para palibutan kayo. Pero para po, bago mag-start yung pray over, magkakaroon muna tayo ng commitment to Christ. Tayo po kayo. Tayo muna kayo. Upo muna yung mga service team. Kasi may commitment pa silang gagawin. So sasagutin nyo lang to commitment to Christ. Do you renounce Satan and all wrongdoings? Ano sagot? Dapat. I do. Diba? Ulitin natin. Do you renounce Satan and all wrongdoings? Do you believe that Jesus is the Son of God, that He died to free us from our sins, and that He rose from the dead? Will you follow Jesus as your Lord? Okay, now I want you to repeat after me. Huh? Lord Jesus Christ, I want to belong to you from now on. I want to be free from the dominion of darkness and the rule of Satan. And I want to enter into your kingdom and be a part of your people. I will turn away from all wrongdoings. And I will avoid everything that leads me to wrongdoing. I ask you to forgive all my sins that I have committed. I offer my life to you, and I promise to obey you as my Lord. Amen. Upo na po kayo para i-pray over. May I invite all the service team para i-pray over natin. So, gusto ko na ilagay niyo yung mga palad ninyo, mga participants doon sa inyong lap, naka-open. Para kayong pinipray over nung nakaraan. Habang pinipray over namin kayo. Okay? Okay, so mga brothers and sisters, we are still in the presence of the Lord, in the name of the Father, and of the Son, and of the
Holy Spirit. Amen. Lord God, maraming salamat po sa gabing ito na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po, Panginoon, sapagkat dumating na po ang last day ng aming CLP, ang transformation in Christ. At salamat po dahil hindi mo po kami pinabayaan, kaming lahat ay nakarating para makinig sa iyo, para makinig sa mensahe mo, Panginoon. Panginoon, naramdaman po namin kung gaano mo kami kamahal. Simula pa nung talk number 1, nang maramdaman po namin ang iyong pagmamahal sa amin, ay nabighani na po kami para ipagpatuloy ang aming Christian Life program para makilala ka, Panginoon. Lord God, dalangin po namin ngayong gabi. Patuloy niyo lang po kami bantayan at gabayan sa lahat ng oras. Huwag niyo po sana kami pababayaang malayo ng landas. Tulungan mo po kami maunawaan ang iyong pagmamahal mo, ang iyong pagmamahal sa amin, Panginoon. Lord God, naniniwala kami na ikaw lamang ang aming kailangan sa aming buhay. Ikaw lamang po ang tanging tagapagtanggol. Ikaw lamang po ang siyang nagmamahal ng lubos, Panginoon. Sa mga kasalanang nagawa natin sa iyo, Lord God, kami humihingi ng kapatawaran. At nangangako naman po, Panginoon, na dahil ngayon kami nandito na sa community ng CFC, ay patuloy pa rin po kami magmamahal sa iyo at hindi na po gagawa ng mga masasamang bagay na katulad ng dati. Mga wrongdoings na aming mga nagawa na labag sa iyong kalooban. Lord, alagaan mo rin po ang aking pamilya, lalong-lalo na po ang aming mga anak. Huwag niyo po sana kami hayaang magkasakit ng malala, Panginoon. Palagi mo kaming ilayo sa mga masasamang bagay, sa mga malulubang sakit na maaaring tumako sa amin. Patuloy mo po kaming gabayan at bantayan, Panginoon. Lord, dinadalangin din namin sa iyo, Panginoon, sa mga oras na ito, ang aming mga kabuhayan, ang pinansyal naming pangangailangan, ang aming trabaho na siyang nagbubuhay sa ating pamilya. Patuloy mo po kaming biyayaan, Lord God, ng maraming trabaho upang sa ganon ay mabuhay ko ang aking pamilya, Panginoon. Tulungan niyo rin po ang aking mga anak upang sila ay makapag-aral ng gusto. Bigyan mo po sila ng wisdom and knowledge, Lord God, upang sila ay makatapos din ng kanilang mga pag-aaral. At sa pamamagitan ng magandang trabaho na ipinagkakaloob ko rin sa akin, Panginoon, ay mapatuloy kong mapag-aral ang aming mga anak, Panginoon. Lord God, patuloy po kaming umaasa, patuloy po kaming umaasa sa iyo, Panginoon, dahil alam namin, Lord, na kami ay hindi mo pababayaan. At patuloy rin po kami nangangako sa iyo, Panginoon, na ikaw lamang din po ang aming paglilingkuran hanggang sa dulo ng aming hilingan. Kaya, Lord, itinataas namin sa iyo ang aming mga sarili. Tinataas namin sa iyo, Lord, ikaw po ang mamahala sa aming buhay. Spirit of the living God, pour yourself on them. Spirit of the living God, pour yourself on them. Hold them, mold them, bless them, use them. Spirit of the living God, pour yourself
to the Son, and to the Holy Spirit. Our Lady of Fatima, in the name of the Father, and of the Son,